DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ako po ang inyong mga kasama sa 2 oras na balita at talakayan ngayon pong Biyernes. Biyernes na! Ang bilis ng araw, no? Ngayon hong Biyernes ng October 13, 2023. Ako po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, 2 low pressure area magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ganap ng super typhoon. Whistleblower na si Jeff Tumpado, pinasasabina ng National Bureau of Investigation. Kurakutan sa LTFRB, iimbestigahan ng Senado. Alert Level 3, itinaas sa Gaza. Pinay na pinatay ng Hamas, kinilala ng Israeli government. 2 pang malaking ahensya ng gobyerno inatake ng hackers ayon sa eksperto. 11 government agency inalisan, tinapyasan ng secret funds ng Kamara. Bureau of Immigration agents nag-aalok umano ng 150,000 pisong escort fee sa mga blacklisted foreigner ayon sa Department of Justice. Paglabas sa merkado ng imported na asukal, pinatigil ng Sugar Regulatory Administration sa gitna ng harvest season. At 2 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections diniskwalipika na ng COMELEC. Yan o ang ulo ng ating mga balita ngayong Biyernes. Araw na ho tayo ng Biyernes, October 13, 2023. Live nationwide via satellite, DZRH 666 kHz sa inyo pong mga talapihitan dito po sa Metro at Mega Manila. Ganyan din ho sa lahat ng ating 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa cable channels nationwide. Sa detalye ho ng ating mga balita. Una sa ating mga balita, pauulanin ng 2 low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, partikular na apektado ng trough o buntot ng LPA ang Metro Manila, Calabarzon, Mindoro at northern portion ng Palawan. Malabong maging bagyo sa loob ng 2 araw ang nasabing LPA na uling naispatan sa layong 300 kilometro ng kanluran ng Puerto Princesa City sa Palawan. Huling namataan naman ang isa pang LPA sa layong 860 kilometro silangan ng Eastern Visayas at malabo ring maging bagyo. Uulanin ang malaking bahagi ng Cagayan Valley dulot naman ng northeasterly wind flow. Samantala ganap ng super typhoon o super bagyo. Ay ang isa hong bagyo na nandyan naman po sa labas ng bansa o yun hong nakikita nyo ngayon sa inyong TV screen, yun hong malaking cloud formation, yan, yung pulang-pula na yan. Pero sinabi ho ng Pag-asa na palayo ng PAR. Hindi ho papasok ito ng Philippine Area of Responsibility ang super bagyo at wala rin pong direktang epekto sa Pilipinas. Alas 4 GSO ang ating oras, idineklara na ng Pag-asa ang opisyal na pagtatapos ng Southwest Monsoon o habagat season sa bansa. Sinabi ng Weather Bureau na papasok na ang Pilipinas sa amihan season na maaaring ideklara sa mga susunod na linggo. Nagpaalala rin ang Pag-asa sa publiko sa patuloy na pag-iral ng El Nino phenomenon hanggang unang bahagi ng 2024. Magdudulot ang El Nino ng dry spells at droughts o tagtuyot simula sa huling quarter ng kasalukuyang taon.
Pilipinas, sa iba pang mga balita ay pinatatawag na ng National Bureau of Investigation ang whistleblower na si Jeff Tumbado, ang nagbunyag ng korupsyon sa LTFRB pero kumambyo kalaunan. Kinumpirma ni Nick Suarez ng NBI Information Office na inisyuan nila ng sabina ang dating executive assistant ni Guadis. Una nang sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na magsasagawa ang NBI ng motu proprio investigation sa akusasyon ni Tumbado. Binawi ni Tumbado ang aligasyon at sinabing resulta lamang ito ng kanyang pabigla-biglang desisyon at magulong isip. Kaya ngayon ay ipinatatawag na at pinagpapaliwanag ng NBI. Sa kaugnay na balita, sisilipin pa rin ng Senado ang umunoy talamak na korupsyon sa ahensya ng LTFRB maski bumaliktad na ang whistleblower na si Jeff Tumbado. Ayon kay Senator Coco Pimentel, papapel sa investigasyon ng kapulungan kung walang seryosong mag-iimbestiga rito. Sinabi naman sa Senado o ni Senator Grace Poe na dapat ding imbestigahan ang kaduda-duda na biglang pagkambyo ni Tumbado. Duda rin si Manibela President Mar Valbuena sa pagbaliktad ni Tumbado, lalo't nakausap daw nito si DOTR Secretary Jimmy Bautista bago nagsumite ng affidavit of recantation. Sinabi ni Valbuena na hawak niya ang naunang affidavit ni Tumbado na nagdadawit sa mga opisyal ng LTFRB, DOTR at 2 kongresista sa korupsyon. Alas 4:13 ho ang ating oras, walang balak naman ang grupong Manibela na iatras. Ibig sabihin ho, tuloy daw ang laban, tuloy ang transport strike sa buong bansa sa araw ng Lunes. Ito ang sinabi ni Mar Valbuena, presidente ng Manibela. Maski kumambyo si whistleblower Jeff Tumbado sa aligasyon ng korupsyon sa LTFRB. Ayon kay Valbuena, hindi naman ibig sabihin ang pagbaliktad ni Tumbado ay malinis na ang LTFRB at DOTR mula sa kurakutan o mga kurakot. Layon din anya ng ikinakasad nilang tigil pasada na tutulan ang deadline para sa traditional phase-out sa Disyembre. Una nang inihayag ni DOTR Secretary Jimmy Bautista na sinabi sa kanya ni Tumbado na gawa-gawa lang ni Valbuena ang aligasyon ng korupsyon at pagdawit sa Office of President. Friday the 13th nga pala ngayon, ano? So dahil papatak ng A15 ay linggo, so expected ngayon darating ang sahod. Ayun. Araw, swell day pala ngayon. It's swell day. Sa iba pa nating mga balita, nagpahayag ng suporta ang Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines kay Transportation Secretary Jimmy Bautista sa gitna ng aligasyon ng korupsyon. Sa sulat na ipinadala ng grupo sa Department of Transportation, pati dumano nila ang commitment ni Bautista sa modernisasyon at pagpapaganda sa sektor ng transportasyon. Ayon pa sa grupo, naniniwala sila sa integridad at sinseridad ni Bautista at titindig sila para sa kalihim. Una nang pinabulaanan ni Bautista ang mga aligasyon sa DOTR at iginiit na hindi siya tumanggap ng pera mula ng manungkulan sa LTF o sa DOTR. Itinaas naman ng Department of Foreign Affairs ang crisis level sa Gaza sa Alert Level 3. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nangangahulugan na ito ng voluntaryong repatriation para sa mga Pinoy doon. Inilagay naman sa Alert Level 2 ang Israel kung saan ipinagbabawal ang non-essential movement sa mga Pilipino at suspendido ang deployment ng OFWs. Nasa 30,000 mga Pilipino sa Israel, habang 137 naman ang nasa Gaza.
Sa kaugnay na balita, kinilala at sinaluduhan ng Israeli government ang isa sa mga Pilipinong pinatay ng Hamas militants. Ayon kay Fleur Hassan Nahum, Deputy Mayor ng Jerusalem, unbelievable humanity ang ipinamalas ng Pinay caregiver na si Angeline Aguirre. May pagkakataon daw sana ang Pinay na makatakas sa Hamas pero hindi nito iniwan ang matanda niyang amo, kaya pareho po silang namatay. Sinabi ni Nahum na unimaginable honor in the face of evil ang ipinakita ng Pilipina na labis ang katapatan at pagmamahal sa elderly patient na si Nira. Kinausap na ni Pangulong Bongbong Marcos sa telepono ang pamilya ng dalawang Pilipinong pinatay sa gitna ng giyera sa Israel. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ang pinakamahirap na tawag na kanyang ginawa dahil mahirap ibalita sa pamilya ng mga biktima ang sinapit ng mga ito sa giyera. Sinabi ni PBBM na kaisa ng pamilya sa pagluluksa ang buong sambayanang Pilipino. Kasabay nito, muling tiniyak ng punong ehekutibo ang suporta at tulong ng national government sa mga OFW na apektado ng Hamas-Israel war. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pamilya ng naulila sa pagpanaw ng dalawang Pilipino sa kaguluhan sa Israel at nangako ng tulong sa mga ito. Sinabi ni Speaker Romualdez na magbibigay sila ni Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez ng 1 milyong piso sa pamilya ng mga nasawi mula sa kanilang personal na pera. Nangako rin ng leader ng Kamara na maghahanap ng oportunidad at na pagkakitaan at scholarship para sa naiwang pamilya ng mga nasawi. Nanawagan din si Speaker Romualdez sa lahat ng mga Pilipino na magsama-sama sa pananalangin at suportahan ang iba pang naapektuhan ng kaguluhan sa Israel. Kumpiyansa ang lider ng mababang kapulungan na ginagawa ng gobyerno ang lahat upang masigurong ligtas ang mga Pilipino na nasa Israel. Nauna na pong sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakikipag-ugnayan ito sa gobyerno ng Israel upang matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers at Filipino community sa kanilang bansa. At kung kakailanganin, sinabi ng Pangulo na magsasagawa ng repatriation sa mga apektadong Pilipino. Samantala, 3 overseas Filipino workers naman sa Israel ang hindi mahanap at hindi makontak ng pamahalaan. Ito ang update ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak sa patuloy na sagupaan ng Israeli forces at ng mga miyembro ng Hamas. Ayon kay Kakdak, may 22 OFWs na rin ang nagpasaklolo para makalabas ng Israel at makauwi muna sa Pilipinas. Kabilang dito ang 19 na caregivers at 3 service o hotel service workers na malapit sa pinangyarihan ng mga sagupaan. Pero tiniyak ni Kakdak na paplansyahin muna ng pamahalaan ang posibleng repatriation ng OFWs na gusto munang umuwi ng Pilipinas. Sa kaugnay pa rin hong balita, kasado na ang tulong na ipagkakaloob ng Overseas Welfare Workers Administration o OWA sa mga pamilya ng 2 Pinoy na nasawi sa gulo sa pagitan ng Palestinian militants at Israeli forces. Tiniyak ni OWA Administrator Arnel Ignacio sa DZRH na agad na ipoproseso ng Department of Migrant Workers ang pag-uwi sa Pilipinas ng mga labi ng 2 OFW at hahatiran din ng ahensya ng tulong ang mga naulila nilang pamilya. Kabilang sa mga ipagkakaloob na tulong, ang funeral assistance, transportation assistance at pag-aasikaso ng mga papeles at documentation. Ayon pa kay Ignacio, makatatanggap din ng mga naiwang pamilya ng benepisyo mula sa OWA gaya ng financial at livelihood assistance. Buong range ng OWA programs ay ibibigay natin sa kanila para sa kanilang benepisyo. Financial assistance at kung ano-ano pa, right? Meron tayong mga livelihood, but of course this is not the right time to talk about it. Pero ang immediate natin maibibigay sa kanila ay yung lahat ng mabigat na kanilang pasanin ngayon. For example, funeral, yung mga papeles, documentation, transportation, lahat po yan. OWA ang sasagot na niya. Yan ho ang tinig ni OWA Administrator Arnel Ignacio sa panayam ng DZRH.
Handa naman ang Philippine Air Force na saklolohan ng mga Pilipinong naiipit sa giyera sa Israel. Ayon sa Philippine Air Force, anumang oras ay handang lumipad ang C-130 at C-295 aircraft ng Air Force upang sumundo at mag-uwi ng mga apektadong Pinoy sa Israel. Sinabi naman ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang dalawang aircraft ay may aircrew, medical at security personnel na aalalay sa posibleng repatriation. Kaya magsakay ng C-130 at C-295 aircraft ng higit 100 Pinoy mula sa Israel sa iisang shuttle. Kabilang sa pinagpaplanuhan ng pamahalaan ang pag-rescue sa mga Pinoy mula sa Israel kung kinakailangan. Oras natin, alas 4:22 na ho ng madaling araw. Sa mga may pasok ko, sa mga mamamalengking wais na misis, sa mga ate kuya at sa mga tatay ho na mamamalengke ngayong umaga nasa Pasig City Mega Market, si RH27 Noche Cacas, ating alamin kung magkano na ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Magandang umaga, Noche. Magandang morning, Yoel. Narito na ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Pasig City Mega Market. Unahin ko yung bigas dahil marami ang naghihintay ngayon ng presyo. Yung special sa local rice, 60 pesos pa rin ang kilo, habang ang pinakamurang bigas, yung regular billed rice, walang 41 pesos ang meron dito. Pinakamura, 43 pesos ang kilo. Ang bangus naman, 190, tilapia, 130, galunggong local, 220 ang kilo. Yung beef brisket naman, 440, beef brisket, beef rampa, 440, beef brisket, 380, habang ang kasim, 310 ang kilo. Ang liempo naman, nakapako pa rin sa 370 ang kilo. Yung whole chicken, 180 ang itlog, medium size, 7 pesos and 50 centavos. Puntahan naman natin yung ampalaya, 100 ang kilo, yung sita 100, pechay native 80, habang ang kalabasa 60. Sama na rin natin yung talong, 70 pesos ang kilo, tumaas. Yung kamatis nasa 100 na ang kilo. Ang cabbage 140, carrots 160, ang habichuelas, yung tinatawag na Baguio beans, 100 ang kilo. Tumaas yung white potato, nasa 200 na ang kilo. Ang pechay Baguio naman 140, habang ang sayote nakapako pa rin sa 60 pesos ang kilo. Ang sibuyas pula local 140, ang garlic na imported 130 ang kilo. Luya local 160, habang ang siling labuyo tumaas na naman ng konti, 450 na ang kilo. Kalamansi 80, lakatan na 100, ang latundan 80 pesos, habang papaya solo 45, at ang mangga na napakasarap naman dahil sa tamis, 200 ang kilo galing Davao. Ang sugar white naman sa magkakape ngayong umaga, sugar white 86 pesos ang kilo. Sugar was 81, ang sugar brown 79 pesos. Kung kayo naman ay magsasangag ngayong umaga para sa inyong mga anak na papasok sa eskwela, palm oil 350 ml 25 pesos, palm oil 1 liter 70 pesos. Isama ko na rin yung coconut oil, baka magtampo yung mga mahihilig sa coconut oil, 350 ml 26 pesos, habang coconut oil 1 liter 71 pesos. Yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong, thank God, it's Friday morning dito sa Pasig City Mega Market. Ulat ka na sa Pilipinas, DCRA. Ako si Luchika Kasol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas, na nag-uulat ho ng live dyan sa Pasig City Mega Market. Sa iba pa ho nating mga balita ngayong alas 4:25 ng umaga. Kinilala si Makati City Mayor Abby Binay bilang nakiisa sa mga alkalde sa Pilipinas na miyembro ng Advisory Group on Local and Regional Governments ng United Nations Secretary General o UNSG.
Base ho sa liham ni UN Secretary General Antonio Gutierrez, naniniwala siya na puno ng katalinuhan at kahusayan si Binay sa larangan ng multilevel governance na maaring makatulong sa pag-localize at pag-align ng mga pagkilos para makamit ang Sustainable Development Goals o SDGs. Binigyang diin ng opisyal ang mahalagang papel ng advisory group sa pagpapalakas ng partisipasyon ng local at regional governments sa international o intergovernmental at national planning processes. Nangako siya ang pagsisikaping maging boses ng mga lungsod sa buong Southeast Asia at titiyaking maipaparating ang mga natatangi at karaniwang mga hamong kinakaharap nila sa pandaigdigang plataporma na ang layunin ay maisulong ang makabuluhang pagbabago sa sustainable future para sa lahat. Sa iba pang mga balita, pinasalamatan naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga Filipino sa patuloy na pagbibigay ng mataas na kumpiyansa sa trabahong ginagawa ng mababang kapulungan. Ayon ho kay Romualdez, susuklian nila ito ng maayos na pagtatrabaho at pagbibigay ng serbisyo publiko. Sinabi ni Romualdez na walang balak ang kapulungan na tumigil sa pagtatrabaho upang makamit ang mga layunin ng Administrasyong Marcos. Ang pahayag ni Romualdez ay kasunod ng resulta ng pulso ng Filipino Tracking Survey na isinagawa noong September 23 hanggang September 30. Ang net satisfaction rating ni Speaker Romualdez para sa ikatlong quarter ng 2023 ay naitala sa 60%, mas mataas ng 5% kumpara sa nakuha nito noong ikalawang quarter. Tinukoy rin ang malaking ambag ni Speaker Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri sa pamumuno ng Kamara at Senado para suportahan ang legislative agenda ng administrasyon. Oras natin, 2 minuto na lang bago mag-alas 4:30. Dalawa pa umanong ahensya ng gobyerno ang nagkaroon din ng data breach matapos atakihin ng hackers. Yan ho ay ayon kay Data Ethics Philippines founder Dominic Vincent Ligot. Bukod daw po sa PhilHealth at Philippine Statistics Authority, may dalawa pang malaking government agency ang pinasok ng cybercriminals. Gayunpaman, hindi tinukoy ni Ligot kung ano pang mga ahensya ang nanakawan ng datos ng mga hacker. Sinabi rin ni Ligot na may nag-leak sa dark web na confidential documents mula National Intelligence Coordinating Agency at emails mula sa Philippine government offices. Eto na naman ho tayo. Parang dumarami yung dumarami mga government agencies yata natin ang nahahack. Meron bang hihirit ng mataas na pondo dito? Meron kaya nagsabay-sabay nagsunod-sunod ho eh. Ito ho hindi ho simpleng issue na porke ho may nahack hahayaan na lang. Ang solusyon tataasan yung security, yung antivirus software, yung security level ng ahensya, ng system nila. Tapos na. Hindi ho dapat ganoon na mangyari dito. Hindi ho dapat ito magresulta sa pagtataas ng pondo ng mga ahensya ng gobyernong ito. Dahil may initially pondo na ho yan. Ang dapat lang natin malaman kung talaga bang ginagamit para doon sa pagprotekta sa ating mga datos, sa mga datos na nakukolekta nila sa kanilang mga miyembro. At ang isang malinaw pa rito ay dapat talagang may managot. Dapat may managot, hindi ito dapat mapalampas, lalo na yung ang sinasabi ho ng IBP sa atin nung ating nakapanayam nung Lunes. Pangunahing mananagot dito ay yung head of agency, kung sino yung namumuno doon sa ahensya na yon. At syempre kung sino ho yung pangunahing nangangalaga sa atin hong mga datos, o yun hong siguro yung kanilang IT, yung kanilang IT team. Sa kaugnay naman hong balita, kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na isang local amateur hacker ang dumali sa system ng Philippine Statistics Authority o PSA.
Ayon kay Assistant Secretary Renato Paraiso, tagapagsalita ng DICT na nagpapatuloy ang investigasyon sa data breach sa kanilang sistema at aalamin din nila kung mayroon bang mga nakompromisong mahalagang data. Tiniyak din ni Paraiso na magpapalabas sila ng paliwanag sa data breach issue para maging transparent sa publiko. Una nang inihayag ng DICT ng magkaibang cybercriminal ang nag-hack sa system ng PSA at PhilHealth. Magiging matapat po ako sa inyo, Kuya Bill, na still ongoing po ang investigasyon natin dito sa PSA hacking na nangyari ho. Although we confirm na merong atake na nangyari sa PSA, the extent of which maglalabas po kami ng official statement namin. Hopefully within the day po, Kuya Bill, para mabigyan ho ng liwanag yung mga nangyari ho. Tsaka to be in the essence of being transparent to the public. Hindi lang ho kami ng pasensya na being transparent. We also want to be responsible doon sa mga bibitawan natin yung mga pahayag. Yan ho ang tinig ni Assistant Secretary Renato Paraiso, tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology. Alas 4:32 na ho ng madaling araw, babalikan ho natin ang iba pang mga mainit na balita dito sa Magandang Umaga, Pilipinas! Good morning. Magandang umaga. Kamusta ho kayo dyan? Gising na ho, bango na. Tanghali na. Sa mga, biyernes pa lang ho ngayon ha. Sana naman sipagin. Kung medyo itong linggong to, medyo nakaka-drain ho. Medyo na parang nakakaubos ng energy. Pero bawing-bawi naman yan ngayong araw. Dahil swelday, sa mga kumpanya nag-a-advance ng sweldo ng kanilang mga empleyado, ay dapat lang talaga ngayong araw dahil ang aking seho ay papatak ng linggo. Magandang umaga, good morning sa lahat ho ng mga nakatutok sa atin. Sabi ni 47 LPT, tactics daw yan, yung cyber hacking. Maari nakatutok siya sa atin dyan sa Barangay Tampalon sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Mga suki natin na sina Morena Sobrepeña, good morning. Anita Inoferio, good morning. Na nakatutok naman dyan sa atin sa Pandi, Bulacan. Mga kasama na natin tuwing umaga sa mga may init na balita. Ito sa programa ni Kong Angelo Palmones sa MUP, Magandang Umaga Pilipinas. Orly Buenaflor, good morning. Cecil Santos, Charlene Velasco. Nakatutok naman si Sheroke Leonard Habungan dyan sa Tugigaraw. Tino Magsino mula sa Chicago, USA. Kamusta ho kayo? Yung mga nakatutok sa atin sa sa DZRH News Facebook Live. Live sa radyo, live din ho tayo online sa DZRH News Television YouTube channel. Mabati sa atin sa Pateros si Archie Villalobos at mabati rin dyan sa Gasan Marinduque si May K. Ann Soprera. Ayan, mga nakatutok sa atin na tuwing umaga. At marami hong nagbibigay ng kanilang mga saloobin din tungkol sa mga issue natin sa lipunan. Paulit-ulit natin naririnig pero mahalaga yung developments nito ha. Sana ho ay huwag niyong pagsawaan, lalo na ho yung tigil pasada na andyan ho sa Lunes, araw ng Lunes, tuloy daw. Dalawang beses sila nagsabi na tuloy yung tigil pasada eh. Unang-una yung nung sinibak ni PBBM, sinuspinde rather ni PBBM si LTFRB chairperson Teofilo Guadis. Sabi nila tuloy ang laban dahil yun ang kanilang panawagan ng una ng grupong Manibela. Sabi nila transport strike sila kaya daw hanggat hindi sinususpinde o hindi naalis si LTFRB chair Teofilo Guadis. Nung inalis, sinuspinde pansamantala, sabi tuloy ang laban. Oo.
tuloy ang transport strike. Tapos ito naman hong pangalawa, bumawi na ng pahayag, isang araw pa lamang, bumawi ng pahayag yun hong whistleblower na si Jeff Tumbado. Si Tumbado, sabi na nila, tuloy ang laban. Walang atrasan, tuloy ang laban. Tuloy daw ang transport strike. Dahil kasama sa kanilang ipinaglalaban, maliban daw dun sa jeepney modernization, yung talamak umano nakatiwalian dyan sa LTFRB. Sabi nila, tuloy ang laban. Tuloy daw ang laban. Alas 4:38 na ho ng umaga. Nakuha na natin ang mga reports sa probinsya. Mascara Street and Arena Dance Competition aarangkada na sa lungsod ng Bacolor o Bacolod. Tingnan natin sa pagdiriwang ng Mascara Festival. Party poppers bawal daw. Party poppers bawal. RH46 Rex Cantong sa detalye. Rex. Ito ang inihayag ni Bacolod City Councilor Jason Villarosa, chairman ng Committee on Tourism. Walang party poppers na gagamitin sa Mascara Street at Arena Dance Competition 2023. Ayon kay Villarosa, ito ang ipinabot sa kanya ng Bacolod Yohom Foundation bilang bahagi ng seguridad base din sa pulisa ng Presidential Security Group o PSG na darating si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa highlights ng Mascara Festival. Dagdag pa ni Villarosa, may dalawa lamang na judging area para sa street dance competition na magsimula sa replika ng City Hall sa Araneta Street hanggang Paglaom Sports Complex na venue ng Arena Dance Competition. Mula sa Akson Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Rex Cantong. Bumabati naman sa atin dyan sa New Zealand si Do Madrisa. 45,000 daw, 45,000 daw ang mga Pilipino na nandoon. Raimundo Orsabia, suki na rin natin dito sa Magandang Umaga Pilipinas na nanonood dyan sa Hayward, USA. Archie Villalobos, good morning. At nandyan ho mga nakatutok sa atin sa Southern Luzon, sa Cavite, Batangas at Laguna. Magandang umaga ho sa inyo. Bilang naman ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Tacloban City Jail bumaba sa halos 50%. Magandang balita ito kung bumababa ang mga naitatalang krimen doon, ano ho? Sa detalye balita mo, RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Hindi masabi ng isang opisyal ng BGMP Tacloban kung good news ba o bad news ang pagbaba ng bilang na nakaditin sa Tacloban City Jail ng mga person deprived of liberty sapagkat nadidismiss ang ilang kaso sa illegal na droga. Ito ang sinabi ni BGMP Tacloban City Jail Warden Chief Inspector Gaser Gadong. Ayon kay Chief Inspector Gadong, ang dating 1,000 PDL sa City Jail na nakaditin ngayon nasa mahigit 500 na lang. Karamihan sa kaso na isasampa sa mga PDL ng Kapulisan at PDEA ay nadidismiss sa korte dahil sa technicalities. Sa panig naman ng BGMP, ang kailang trabaho lang ay pagditin sa mga PDLs. Advantage sa kanila sa BGMP dahil maluwag na ang mga silda o mga silda sa naturang kulungan kung kulang ng PDL, pero na-disadvantage rin dahil sayang ang trabaho ng law enforcement agency kung nadidismiss lang ang kaso nito. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Kaya naman pala bumaba. Hindi naman pala masabi ng warden kung good news ba o bad news. Ay good news siguro kasi bumaba yung jail congestion rate sa kanila. Kaya lang, yun nung mga ipinag-aharap daw na kaso, lalo na related sa droga, naibabasura lang. Kaya pala bumababa. Yan sinabi ng warden. Balita naman mula dyan sa Batangas. 3 minutong response time ng mga pulis. Parang Quezon City. 3-minute response time ng mga pulis iniutos ng hepe ng Batangas City PNP.
RH35 Renz Belda sa detalye. Renz. Ipapatupad ng Batangas City Police Station ng 3-minute response time laban sa krimen sa lungsod. Ito'y ayon kay Acting Batangas City Police Station Chief Diana Del Rosario sa sinaganggang programa hinggil sa intensification of crime prevention strategies na ginanap sa Batangas City Sports Center. Sinabi niya na nais niyang gayahin ng 3MRT ng Integrated Command Control Center o ICCC ng Quezon City Police Station upang mabilis makaresponde sa mga krimen. Makakatulong anya ito upang mapalakas ang crime prevention, partikular sa mga lugar na natukoy na crime-prone areas. Naging resource speaker si Police Brigadier General Nicolas Torre III, dating hepe ng QCPD, kung saan nagbigay siya ng overview tungkol sa 3MRT. Binigyang diin niya na ang mabilis na pagtugon ng PNP sa hininging tulong ng mga mamamayan ay mabisang paraan upang maibalik ang tiwala sa mga kapulisan. Para sa kaunlaran sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Renz Belda. Sa iba pa nating mga balita, tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magpapatuloy ang magagawa o ginagawang pagbabantay ng Kamara de Representantes sa presyo ng bigas, sibuyas at iba pang produktong agrikultural. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pahayag kasabay ng kanyang pagpuri sa Department of Justice at NBI sa paghahain ng kaso sa mga sangkot sa hindi responsableng pagtataas ng presyo ng sibuyas na umabot sa 700 kada kilo noong huling bahagi ng 2022. Ayon kay Speaker Romualdez, ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo sa mga kaso ay produkto ng malalim na investigasyong isinasagawa nila. Kinilala rin ni Speaker Romualdez ang Committee on Agriculture and Food na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enverga at si Marikina Representative Stella Luz Kimbo sa matagumpay na pag-iimbestiga. Nagpahayag naman ang pagkadismaya si Speaker Romualdez sa pagkakasangkot ng ilang opisyal ng Department of Agriculture sa manipulasyon ng presyo ng bigas. Nananawagan si Speaker Romualdez sa DOJ-NBI na habulin ang iba pang opisyal na sangkot sa manipulasyon ng presyo para lamang sa sibuya o hindi lamang sa sibuyas kundi maging sa bigas at iba pang produktong agrikultural. Hinimok din ni Speaker Romualdez ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Cooperative Development Authority na parusahan ang mga organisasyon na nakikipagsabwatan para pataasin ang mga presyo ng bilihin. Alas 4:46 na ho ang ating oras. Ikinalungkot ni Camarines Sur Representative at National Unity Party President Elray Villafuerte ang pagsusulong ng ilang sektor ng mapanirang puri ng pamumulitika. Sinabi ni Villafuerte na umaagaw ito ng atensyon na dapat ituon ng gobyerno sa problema ng bansa gaya ng mataas na presyo ng produktong petrolyo at ang epekto nito sa ekonomiya. Nananawagan si Villafuerte sa mga nasa likod ng pinakamababang uri ng pamumulitika na tumigil na at sa halip ay tumulong na lamang sa paghahanap ng solusyon na makatutulong sa pag-angat ng ekonomiya. Ayon kay Villafuerte, nakita niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging matibay, matatag na pagdedesisyon at mabilis na pag-aksyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Isa umano rito ang desisyon ng Pangulo na ipamigay ang mga smuggled na bigas sa mga mahihirap na pamilya upang mawalan na ng pagkakataon ng mga smuggler na mabawi ang mga nakumpiskang bigas. Naging mabilis din umano ang aksyon upang agad na masampahan ng kaso ang mga smuggler at ang pag-alis ng price ceiling sa bigas matapos na humupa na nagpresyo ng bigas ayon kay Villafuerte. Ayon kay Villafuerte, ang unity strategy ng Pangulo ay nagresulta sa pagkakaroon ng gabinete nito ng mga dekalibreng opisyal na hindi matatawaran ang mataas na kwalifikasyon. Ang ating hong oras, alas 4:47 na ho ng umaga. Gising na ho, bango na, kape-kape na. Drug den, nabuwag daw ho. Ibang suspect arestado naman dyan sa Subic sa Zambales. Sa detalye balita mo, RH37, Danny Kumilang. Danny. Nabuwag ng pinigsanib pwersa ng mga otoridad ang isang drug den at matagumpay na nahuli ang 5 drug suspect
sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Ang operasyon ay pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Romel Gineblaso, Chief of Police ng Subic Municipal Police Station. Kasama nila sa naturang operasyon ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 3 at 305. Arestado sa lugar ang nakilalang si Monica Calawa Gaspar na isang drug maintainer na kasama pang naaresto ang 4 pang mga kasama nito na nadating din sa nabanggit na lugar. Nakumpiska sa mga sospek ang 6 na pakete ng shabu na nasa 2.6 gramo nagkakahalaga kabuuan nito sa 17,680 pesos. Dinala ang mga naaresto sa Subic Municipal Police Station at ikinulong sa detention facility sa Baraka, Kamachilis, Subic at inihanda na ngayon ang kasong isasampang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act sa ilalim ng RA 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you! Maraming salamat, Danny Kumilang. Oras natin, 10 minuto na lang bago mag-alas 5 ng umaga. Nanawagan si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa lahat ng sektor na tumulong sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagdodoble kayod upang madala ang ekonomiya ng bansa sa bagong panahon ng pag-unlad. Sinabi ni Pimentel na may mga sektor ang nagbabato ng mga walang basehang aligasyon upang papangitin ang imahe ng Pangulo at mga kaalyado nito. Ito'y sa kabilaan niya ng hakbang ng administrasyon na mapag-isa ang bansa upang suportahan ang mga prioridad na programa nito. Ayon kay Pimentel, kakaiba ang mga oportunidad sa kasalukuyan dahil ito ang unang pagkakataon makalipas ang 18 taon na ang kandidato sa pagkapangulo at ang kanyang running mate ay parehong nanalo kaya maaaring nagtatrabaho ang dalawa na magkasama. Sinabi ni Pimentel na dapat sundan ng mga lider politikal ang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez na ang magandang pamumuno ay nagre-resulta sa magandang nagawa ng Kamara. Dapat umanong tularan ng mga lider politikal ang ginagawa ni Romualdez kaugnay ng mga kritiko at naninira sa kanya. 4:50 ang ating oras, lumagda ang Pilipinas kasama sa Mutual Recognition Arrangement. Kasama ang iba pang miyembro ng ASEAN para mas mapabilis ang proseso ng customs clearance sa mga kalahok sa bansa. Si Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang lumagda sa MRA para sa Pilipinas upang mas maging hayag ang trading environment ng 10 ASEAN member states o AMS. Sa ilalim ng ASEAN Authorized Economic Operator o AEO programs, MRA o AAMRA ay titiyakin na magkakatugma ang mga certification standards na gagamitin ng mga AMS Customs Administration sa kanilang AEO programs alinsunod sa World Customs Organization o WCO. Safe Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade o SAFE Framework. Ang mga certified AMS AEO ay mabibigyan ng mas mabilis na cargo clearance at priority treatment para sa cargo inspection ng kailangan ng mga kargamento na dinadala sa mga kasaping bansa. Kapag natapos na ang gagawing domestic administrative procedure, 6 na ASEAN member states ang Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Thailand at Singapore ang pagsasagawa ng 6 na buwang pilot implementation ng AMRA na sisimulan sa huling bahagi ng 2023. Inaasahan naman na tuwiran na may papatupad ang AMRA sa susunod na taon kasama na ang 4 pang AMS. Alas 4:52 na ho ng umaga. Hinimok naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na huwag makibahagi sa vote buying at vote selling sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30. Binigyang diin ni Abalos na hindi dapat iniluluklok sa posisyon ang mga sangkot sa krimen gaya ng droga, mga naniningil sa barangay at bayan dahil walang mangyayari sa bansa.
Ayon kay Abalos, may mga natatanggap siyang ulat na ilang mga barangay captain ang walang source para sa panunungkulan. Pinaalalahanan din ng opisyal ang mga barangay official na magsumite ng inventory ng kanilang mga ari-arian at financial documents sa DILG. Binigyan din pa ni Abalos na importante hindi lamang ang kapayapaan at katahimikan sa eleksyon, kundi ang isang eleksyon na galing sa puso. ₱1.2 milyong halaga ng shabu na kumpiska naman sa 5 araw na operasyon ng PNP Bicol. Sa detalye, balita mo, Ray Boton Jr. Ray. Kabuang 1,290,708 pesos ang halaga ng shabu na nakumpiska sa mga operasyon ng PNP Bicol mula peryodong Oktubre 5 hanggang 9, 2023. 25 operasyon ang isinagawa ng PNP sa iba't-ibang lalawigan na nagresulta sa pagkakaresto ng 30 individual. 3 rito ay kinukonsiderang high-value targets habang ang natitirang 27 ay street-level offenders. Sa halaga ng droga, pinakamataas ang lalawigan ng Masbate na may 75 gramo o nasa 511,122 pesos na total value. Lalawigan ng Sorsogon na may 75 gramo na nakumpiska at nagkakalaga ng 510,000 pesos sa Albay na may 15 gramo at nagkakalaga ng 104,584 pesos. Camarines Sur na may 12.07 grams at may kabuang 82,076 pesos. Naga City na may 9.195 na gramo at Camarines Norte na may 3 gramo at nagkakalaga ng 20,400 pesos. Samantala, 25 kaso naman ang naisampa sa mga individual na nahuli sa nasabing mga operasyon. Mula sa kaunaw ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Junior, Ray Boton Jr. Ngayon naman ay ang nangyayaring karahasan at intimidasyon sa lalawigan ng Abra bago ang BSKE mariing kinondena ng gobernador ng lalawigan. RH41, Romy Gonzalez sa detalye. Romy. Kinundina ni Governor Dominic Valera ang nangyayaring karahasan na may kaugnayan sa barangay at sangguniang kabataan election sa lalawigan ng Abra. Ipinalabas ng gobernador ang pahayag matapos na persang pinag-withdraw ang 122 kandidato para sa BSKE dahil umano sa natanggap nilang pananakot at harassment mula sa mga armadong sibilyang grupo. Abot din sa 44 na guro ang umatras na magsilbing Board of Election Inspectors dahil din sa katulad na dahilan. Maring kinondenahan ni Governor Valera mga malulupit na pananakot ng mga sibilyang grupo na armado na matataas na uri ng baril. Kaugnay nito, nanawagan sa mga kagawad ng PNP, Philippine Army at iba pang law enforcement agencies na tulungan silang supilin lahat ng banta laban sa kaligtasan at seguridad ng mga Abreños para matiyak ang malaya, maayos, mapayapa at kapanipaniwalang halalan. At bilang ama ng Abreños, siniling niya sa kanyang mga kababayan kasama ang mga taong nasa likod ng mga kaguluhang nangyayari sa bayan ng Bukay na panatilin sana ang katahimikan at kapayapaan para may taguyod ang pag-unlad at pag-asenso sa lalawigan ng Abra. Nito lamang Oktubre 9 ng madaling araw nakasagupan ng mga kagawad ng PNP ang 5 miyembro ng armadong grupo sa sitio Nagsalangan, Barangay Layugan, Bukay, Abra na kinasabi ng isa sa mga armadong grupo na si Romnick Balmaceda ng Kalumbaya, Dolores, Abra. Samantalang nakatakas ang mga kasama nito. Inaantabayanan ang pagdating ng karagdagang pwersa ng PNP na hiniling ni Abra Provincial Election Supervisor Attorney Rachel Belmes para sa augmentation force sa bayan ng Bukay na ngayon na nakararanas ng tensyon at takot dahil sa nangyaring matinding alitan ng mga politiko sa Abra. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez, mula dyan sa Baguio. 3 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga, balita sa Metro Manila, nagpositibo sa paggamit ng droga ang 5 driver ng pampasaherong sasakyan sa surprise drug testing at anti-colorum operations ng Land Transportation Office. Isinagawa ang sorpresang drug test sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX.
Ayon naman sa LTO, nasa 101 POV drivers ang isinailalim sa drug test at 5 sa kanila ang nagpositibo. Bahagi ito ng paghahanda ng ahensya sa nalalapit na undas at barangay at sangguniang kabataan elections kung saan inaasahan na maraming pasahero ang uuwi sa kanilang mga probinsya. Samantala, 9 na buses, 3 UV Express, 2 jeep at isang taxi ang in-impound matapos na mabigo ang mga driver nito na magpresenta ng permit sa kanilang pag-ooperate. Sana din kasi nagkukusa na ho rito yung mga kanya-kanyang mga bus company. Yun ho. Biruin yung mga driver ninyo, drugista, mga nagpa-positive yung ilan eh. Diba? Buhay ho ng pasahero, buhay ho ng mga tao. Kuminsan pa naman, ang masaklap po dito, buti na lamang dyan sa PITX, pinagbabawal yung overloaded, yung merong mga nakatayo sa gitna. Paglabas naman ho ng PITX, along the way, nagsasakay pa ho yung mga yan, nagpupuno pa. Tapos yung driver, ginagamit pala ng illegal na droga. Diba, mas malaking problema ho yun. Sana kayo na ho mismo sa mga kanya-kanyang mga bus companies din. Ito hong surprise drug test ng ating gobyerno. Sana ho itinutuloy din ng mga kanya-kanyang bus companies. Para sa inyo rin naman ho yan. Mas malaking gastos ho ito. Hindi lang yung gastos, pati yung buhay ho ng mga pasahero nakataya dito. Tapos lalabas na ganyan, positibo sa illegal na droga. Nako naman. Isang minuto na lamang ho bago alas 5. Arestado ang 2 katao sa buy-bust operation ng Parañaque Police Station Drug Enforcement Unit sa nasabing lungsod. Kinilala ang mga drug suspect na sina alias Robin at Rose na nadakip sa barangay Tambo. Nakumpiska sa 2 suspect ang 160 gramo, 160 grams ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Pamilya ng nasabing caregiver sa Israel na taga Pangasinan nanawagan muna ng privacy. Hiling na agad maiuwi ang bangkay ng biktima. Sa detalye balita mo, RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Tumanggi pa muna magpa-interview ang pamilya ni Angeline Aguirre Torres sa barangay Balagan, Binmali, Pangasinan dahil nila'y mananariwan lamang ang sugat sa kanilang mga puso pag napag-uusapan ng masaklap na nangyari kay Angeline nang sumalakay ang mga Hamas rebel sa kibbutz Kapargasa sa Israel na ikinamatay ni Angeline at ang kanyang inaalagaang pasyente. Kaya't nagsindi na lamang sila ng kandila sa harapan ng larawan ni Angeline sa kanilang tahanan habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang bangkay. Ayon kay Nick Torre, ang asawa ni Angeline, marami silang planong mag-asawa. Pag-uwi sana ni Angeline sa 2025, hindi na ito babalik ng Israel dahil balak nila sa Canada na silang mag-asawa pupunta. Hiling ni Nick sa pamahalaan na sana'y maiuwi na ang bangkay ni Angeline dito sa bansa. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Babalik ko tayo sa ilan pang mga balita. Pilipinas ang oras, alas 5:01 na ho ng umaga. Alas 5:02 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Alas 5:02 ng umaga. Balikan ho natin ang ating headlines. 2 LPA magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ganap ng super typhoon. Whistleblower na si Jeff Tumbado pinasasabina ng NBI. Kurakutan sa LTFRB. Iimbestigahan ng Senado. Alert Level 3 itinaas sa Gaza.
Pinay na pinatay ng Hamas kinilala ng Israeli government. Dalawa pang malaking ahensya ng gobyerno inatake ng hackers ayon sa isang eksperto. 11 government agency inalisan, tinapyasan ng secret funds ng Kamara. Bureau of Immigration agents nagalok ng 150,000 escort fee sa mga blacklisted foreigner ayon sa Department of Justice. Paglabas sa merkado ng imported na asukal pinatigil ng SRA sa gitna ng harvest season. Dalawang kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections diniskwalipika ng COMELEC. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong madaling araw ng Friday, October 13, Friday the 13th, 2023. Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ako po ang inyong nakakasama, Yuel Reyes. Atin na po munang alamin ang kalagayan ng panahon mula ho sa DOST Pag-asa kay Ginoong Dan Villamil. Sir Dan, magandang umaga. Magandang umaga po Sir Huel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating PAR at kaninang alas 3 ng umaga huli itong namataan sa layong 305 kilometers kanluran ng Puerto Princesa sa Palawan. Maliit yung tsansa ng nasabi LPA na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Posible itong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 24 to 48 hours. Ngunit sa kasalukuyan, itong LPA ay magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa mga areas ng Occidental Mindoro at ang northern portion ng Palawan. Samantala, may hinang pag-ulan at generally fair weather conditions sa ating inaasahan sa ilang areas ng Northern Luzon, dito sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Abra. Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay pangkalahatang maaliwalas na panahon rin ang ating inaasahan. May tsansa pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Ang kawat ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posibleng maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. 17 to 25 degrees naman dito sa Baguio City at 25 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na sa areas ng Northern Luzon dahil inasan pa rin natin na magpapatuloy itong katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil nag-uulat. Sir Dan? Yes po. Opo, ito pong super bagyo na nasa labas naman ho ng ating PAR. Ito ho bang weekend, possible ho kaya na may magiging epekto ito dito ho sa atin, dito sa Metro Manila, iba pang bahagi ng bansa, ngayong darating na weekend? Opo, isang super typhoon po, hindi po naman natin ito concern dahil gumagalaw na po ito papalayo sa ating bansa at wala pong magiging direktang epekto sa atin. Alright, ngayong araw po Sir Dan, asahan ho ba natin na may mga panakanakang pagulan pa rin? Opo, so especially po dito sa Metro Manila area at sa mga karatig na lalawigan, may mga pagulan pa rin tayo inaasahan na dulot po ng localized thunderstorms. Hindi. Hello? Opo, Sir Dan? Sir Dan? Ayan, okay. Babalikan natin, nasa linya na ba ulit si Sir Dan Villamil? Yes po, magandang, sorry po Sir Hiwel, medyo naputol po kanina. Opo, balikan natin Sir Dan, ngayong araw, may aasahan ho ba tayong mga pagulan? Opo, so may mga pagulan pa rin po tayo inaasahan na dulot ng localized thunderstorms. Ngunit yung mga pagulan naman po na ito hindi po nagtatagal, 30 minutes po at matagal na po yung 2 oras sa pagulan. Alright, maraming salamat po Sir Dan Villamil. Maraming salamat po, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita, 11 ahensya o 11 ho ito na mga ahensya ng gobyerno ang inalisan o di kaya'y tinapyasan ng Kamara ng Confidential at Intelligence Fund.
Ito ang sinabi ni Marikina City Representative Stella Kimbo matapos unang iulat na 5 ahensya ang epektado ng realignment. Sinabi ni Kimbo na ililipat ang 1.23 bilyong pisong secret funds ng Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Foreign Affairs at Agriculture Department sa mga ahensyang pumoprotekta sa West Philippine Sea. Habang ang nalalabing 187 milyong piso ay kinuha mula sa tinapyasang Confidential at Intelligence Fund ng Bureau of Customs, Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity at Department of Justice. Gayon din sa Office of the Solicitor General, Anti-Money Laundering Council at Office of the Ombudsman. Inupakan naman ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte ang tila maagang pamumulitika ng ilang grupo. Ayon sa Pangulo ng National Unity Party, walang puwang sa ngayon ang tinawag niyang crass, divisive politics na pinalulutang ng iba't ibang grupo o yun pagkakawatak-watak. Umapela si Villafuerte sa ilang grupo na suportahan na lang ang liderato ni PBBM sa pagresolba ng mga problema sa bansa. Una rito, lumutang sa social media ang umano'y 1.6 bilyong pisong confidential funds ng Kamara de Representantes. Kinlaro ni House Secretary General Reginald Velasco na walang anumang confidential at intelligence funds ang kapulungan. Nagbabayad ng 150,000 escort service sa ilang immigration personnel ang mga dayuhang blacklisted para makalabas-pasok sa Pilipinas. Ito po ang ibinunyag ni Justice Secretary Boying Remulla kasabay ng pagtiyak na kinakalkal na nila kung paano nangyayari ang nasabing modus. Sinabi ni Remulla na naipaalam na ng DOJ kay Pangulong BBM ang bagong wave o sigwada ng korupsyon sa BI. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang kalihim sa liderato ni Immigration Commissioner Norman Tansinco. Pinag-aaralan na ng Justice Department na magsagawa ng reorganization sa Bureau of Immigration. Pinatigil naman ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pagpapalabas ng 15,000 metriko tonelada ng imported na asukal sa lokal na merkado. Dayon nitong protektahan ang interes ng mga lokal na magtutubo sa gitna ng harvest season at para hindi tuluyang bumagsak ang farm gate price. Sa Resolution number 23 o 2023-159, sinabi ng SRA na kailangan munang ihinto ang paglabas ng lahat ng inangkat na asukal na gagawing reserved. Inangkat ang nasabing refined sugar batay sa Sugar Order number 7 na dumating sa bansa noong 1 buwan. Alas 5:11 ng madaling araw, 3 arestado sa drug buy bust operation sa Malabon, RH23. Edwin Duque sa detalye. Edwin. Nahulog sa kamay ng Malabon Police ang lalaki umano'y nagpapakalat ng illegal na droga sa bahagi ng C4 Road dito sa Mabarangay Tanjong Malabon kagabi. Kinilala ito ni Police Colonel J. Baybayan ang suspect na si Jason Villanueva alias Atan, kabilang kabila sa naaresto ang dalawang di pinangalang kasamahan nito. Nagkasana nga by bus operation ng pulisya ng positibo sa informasyon sa galawan ng suspect kung saan ay nasamsam dito ang 9.4 gramo ng umano'y shabu na nagkakalaga ng 63,920 pesos. Naharap ang tatlo sa kaso nga paglabag sa Section 5 at 626 sa ilalim pa rin ng Section 11 Republic Act 9165. At pagkakahuli mo sa mga lumalabag sa batas, lalo na sa illegal na droga, ay bunga ng pinaigting na anti-criminality campaign ng PNP sa ilalim ng o plan sa Leo. Mula pa rin sa kauna-una sa Pilipinas, G0 sa Gonzales Secretary. Edwin Duque tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sisimulan na ang pagtatayo ng mga bahay para sa mga residente na nakatira malapit sa riles ng tren sa Laguna at Quezon.
Pinangunahan ng National Housing Authority ang groundbreaking ceremony sa housing resettlement site para sa mga maapektuhan ng pagsasaayos ng PNR mula Calamba hanggang Bicol o PNR South Long Haul Project. Ayon kay National Housing Authority NHA General Manager Joe Bentay, nasa 3,651 housing units ang itatayo na nagkakahalaga ng 2.8 bilyong piso. Makikinabang dito ang mga residente na malapit sa Riles, sa bayan ng Chaong, Candelaria, Pagbilao, sa Quezon at ang mga naninirahan din sa San Pablo, Laguna. Pinasalamatan naman ni Tay ang mga naging bahagi ng programa ng NHA na sina DOTR Secretary Jaime Bautista, Undersecretary for Rails Cesar Chavez at mga opisyal ng iba pang ahensya. Ang ating hong oras, alas 5:15 na ho ng madaling araw. Umaga Pilipinas. Naboy! Boy! Halos araw-araw ay mayroong nagdaraan, sa tapat ng bahay ay laging sumisigaw. Naboy! Mainit pandesal, laging dala, dako habang daan, pot-pot-pot! Yun, it's Friday the 13th. Medyo swerte ang Friday the 13th dahil it's well day. May kinakakatakutan ka ba ngayong Friday the 13th? Ako wala kasi sweldo day. Sweldo day ngayong araw. Alas 5:20 na ho ang ating oras. Magandang umaga ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin mula pa kaninang alas 4 sa unang buga ng ating mga balita dito sa DZRH. Si Lani Gakayan nakatutok sa atin. Fabian Baay nandyan sa Ilocos Norte. Good morning. Sa Bacolod City nakatutok si Marcelo Peñafiel. Magandang umaga John Ray na nanonood dyan sa Sorsogon. Becky Tezuka, atin hong suki ito tuwing umaga sa programa ni Kong Angelo Palmones na nakatutok sa atin dyan sa Japan. At sa mga live ho tayo sa DZRH Radio 666 kHz. Ngayon din ho sa Facebook at YouTube Live sa ating DZRH News at DZRH News Television channels. Good morning. Bumabati mula sa Las Vegas si Evan Lang. Maasang makikita si Kong Angelo Palmones. Siguro naman kung meron kayong direct contact kay Kong Angelo doon. Dahil alam ko nga makikipagkita sa ating mga kababayan na nandyan. Kaya halos isang linggo wala ang ating hong kuyang Angel dahil nagbabakasyon. Sa Lunes antabayanan nyo ang pagbabalik ni Kong Angel, ni Kuyang Angel Palmones at ang mahiwagang tunog. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta ho kayo? Meron ho kayong gustong ipabati, meron kayong saloobin sa ating isyong pambayan, ipadala nyo lamang ho sa 0919-282-6485 0919-282-6485. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Alas 5:22, kinansela ng ikalawang dibisyon ng COMELEC ang kandidatura ng dalawang kandidato sa barangay at SK elections dahil sa material misinterpretation. Kinansela ang COC ni Merson Calubag, SK chairman candidate sa barangay Magtangale sa Surigao del Norte. Matapos madiskubre ng poll body na anak siya ng sangguniang barangay member sa kaparehong barangay. Ayon kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco, idineklara ni Calubag sa kanyang COC na hindi niya kaano-ano ang incumbent elected official.
Sinabi ni Laudianco na sa ilalim ng Section 10 ng RA 10742, bawal na may second civil degree of consanguinity o affinity ang SK official sa sinumang incumbent elected official mula sa national hanggang barangay. Diniskwalipika rin sa kaparehong dahilan si Ivy Jane Paruhinog na kumakandidatong SK chairman sa barangay Malagit sa Iloilo. SK pa lang to. SK pa lang to, nagsisinungaling na. Talaga nga naman. Kinumpirma naman ng Antipolo City Police na walang kaugnayan sa pagkamatay ng grade 5 student na si Francis J. Kumikib o FJ ang sampal ng kanyang guro. Paliwanag sa DZRH ni Lieutenant Colonel Ryan Mangongdo, hepe ng Antipolo Police, may ibang sakit ang estudyante kaugnay sa pagkakabuhol-buhol ng maliliit na ugat nito. Inihayag pa ni Manongdo na walang kinalaman ang pananampal ng guro kay Gumikib sa pagkamatay nito dahil tumagal pa na mahigit 48 oras bago nakita ang mga sintomas. Bagamat inalis ang guro sa reklamong homicide, posible pa ring ipagharap ang guro na si Mirasol Sison ng reklamong child abuse. Malayo po, no? Kasi sa mga head injury, ang sinasabi nga is yung mga trauma na head injuries, matagal na po yung 48 hours po na sa mga aksidente, sa mga boxing, sa mga, alam natin na mga serious physical injuries, matagal na yung 48 hours para hindi mag-manifest yung mga symptoms na naka-apekto nga yung pananampal po. Na-rule out po natin ni Dr. Yon kasi nga September 21, pero September 26 lang nag-manifest yung signs nitong arteriovenous malformation po. Yan ho ang tinig ni Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, ang hepe ng Antipolo Police. Hindi naman matanggap ng ina ng grade 5 student ang autopsy report sa pagkamatay ng anak matapos umanong sampalin ng guro sa Antipolo, Rizal. Sinabi niya sa DZRH ni Nanay Elena Mingoy na masakit para sa kanya ang resulta ng autopsy dahil wala namang ipinakitang mga sintomas si FJ. Batay sa autopsiya, hindi na trigger ng pananampalang pagdurugo at pamamaga ng utak na ikinamatay ni FJ. Pinag-iisipan pa umano ni Nanay Elena kung kukuha ng second opinion. Magulang, napakasakit sa akin ang nangyari na to, lalo na simula lang naman yan nung nasampal siya ng teacher na yan. Doon po nagkaroon ng ng mga nararamdaman ang anak ko. Kasi ang pinagtakahan ko lang po dyan, bakit suko na po ng Rizal ang nagdala sa crime. Tapos suko pa rin po ng Rizal ang nag-autopsy. Yan ho ang tinig ng ina ni Francis J. Gumikib na si Nanay Elena Mingoy. Ang ating hong oras alas 5:26 ng umaga. Kuya Angelo Palmones, magandang umaga Pilipinas! Alas 5:31 na ho ng madaling araw, gising na, bango na, kape-kape na. Sa mga may pasok pa ho ngayong umaga, baka tinatanghali na ng gising na, bango na. Performance bonus ng mga pulis para sa taong 2021 by matatanggap na raw po ngayong Nobyembre. RH5, Val Gonzales. Val? Magandang balita ito, Yuel. Sa 228,428,000 na bilang ng mga miyembro ng Philippine National Police dahil pagsapit ng susunod na buwan ng Nobyembre at ay matatanggap na nilang kanilang performance-based bonus o PBB para sa taong 2021. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, ang bonus na ito ay base sa performance rating o eligibility score ng PNP mula Enero hanggang Disyembre ng taong 2021. Ang PBB katumbas ng 52% ng individual monthly base pay ng mga pulis sa nabanggit na fiscal year na nakabase 80 puntong eligibility score na nakuha ng PNP sa kanilang revised rating. Paliwanag ni Pardo,
Inisyal na nakakuha ng minimum na 70 punto ang PNP sa kanilang eligibility score. Nakatumbas lang ng 45.5% ng base monthly pay, pero nagsumiti ng apila ang kamuna ng PNP para ito'y mapataas. Ilinaw naman ni Pahardo na bagamat eligible ang PNP sa PBB, may ilang mga PNP unit na kailangang i-isolate dahil sa iba't ibang mga non-compliance issue. Nagpasalamat naman itong si PNP Chief Police General Penamina Corta Jr. sa pagsisikap ng mga pulis noong 2021 sa pagsasabing mayroon pa raw silang room for improvement. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Val. Yes, Joel. Val, sa AOR mo sa Campo Crame, maging yan, yung beat. Kamusta ngayong linggo? Ano yung roundup natin, yung mga malalaking balita na tinutukan natin ngayong linggo na aantabayanan pa rin natin, yung developments? Actually, ang isang malaki pa rin accomplishment ng PNP ay yung nakalipas na linggo, Joel. Kung maalala mo yung trabaho ng PNP Drug Enforcement Group, yung pagkakasamsam ng 323 kilo ng sabu na shabu na nasabat dyan sa may MCIP sa Manila Port Terminal. Yun yung malaking accomplishment dahil umaabot sa 2.2 bilyong piso, Joel. Yung nasamsam ng PNP PDIC dyan. At isa doon sinantabayanan na, Joel, ay kung sino yung shipper at kung sino yung consignee dahil hindi pa naibubunyag kung anong pangalan ng shipper ng napakalaking pulto ng shabu na yan na sumunod doon sa controversial na 990 kilos ng shabu na nasamsam naman dyan sa lungsod ng Maynila noong nakalipas na taon na, Joel. Yan yung ating isa sa inaantabayanan natin dyan na, Joel, kung sino yung ma-aresto dahil wala pang nakukuhang suspect dyan. Nako. Aantabayanan natin ng development dyan. Maraming salamat, RH5, Val Gonzales. Back to you, Joel. Alas 5:34 na ho ng umaga, distribusyon naman ng ayuda ng DSWD at DTI sa Maynila ipagpapatuloy ngayong araw. Saan gaganapin yan? RH29, Boy Gonzales. Boy, magandang umaga. Good morning, Yuvel. 600 na po na sari-sari store owner sa Maynila na sumunod sa Executive Order number 39 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatanggap ng 15,000 piso na financial assistance mula sa pamahalaan ngayong araw. Isasagawa ng Manila LGU katuwang ang DSWD at DTI sa San Andres Sports Complex ang pamahagi ng cash aid ayon kay Atty. Peces Abante, ang spokesperson ni Manila Mayor Hadi Lacuna. Ngayon yung last day ng distribution, ngunit mapapalawig o magkakaroon pa ng extension dahil sa may nakitang ilang problema sa documentation, kaya may mga inihahabol pang beneficiaryo at hinihintay na lamang ng Manila LGU ang pinal na detalye. Kahapon, 534 na may-ari ng sari-sari store mula sa District 3, 4 at District 6 ng Maynila na nagbebenta ng bigas ang nabigyan ng 15,000 piso financial assistance ng pamahalaan. Bago kitang ipinagutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nabigyan din ng financial assistance ang mga may-ari ng sari-sari store. Ito dahil kapatid ng Pangulo na apektado rin ang mga sari-sari store na ipinatupad ang price ceiling ng bigas o Executive Order number 39. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit 25 milyong pisong halaga naman ang hinihinalang shabu ang nasabat ng Interagency Drug Interdiction Task Group sa isang Malaysian national sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Arestado ang Malaysian passenger na si Muhammad Atsam bin Muhammad, 27 anyos, isang personal driver. Sa panayam ng DZRH kay NAIA Deputy Commander Gerald Javier Lulan ng Ethiopian Airline Flight ET644 ang dayuhan ng dumating sa Pilipinas ang foreigner na galing ng Addis Ababa, Ethiopia. Ayon kay Javier, dumaan muna ang foreigner sa
Antananarivo, Madagascar bago sumakay sa Ethiopian Airline Flight ET852. Sinabi pa ng opisyal na mariing itinatanggi ng dayuhan na wala siyang kinalaman sa illegal na droga. Nakatago sa luggage compartment ang nasa higit 3.7 kilo ng shabu na may katumbas na halagang 25,309,600 pesos. Una nang nadetect sa X-ray machine ng Bureau of Customs ang kahina-hinalang laman ng maleta. Inaalam pa ni Javier kung sinong drug syndicate ang nasa likod nito na posible ring maharap sa kaukulang reklamo. Kinuwelyuhan naman ng mga otoridad sa Taiwan ng isang Filipino scholar student matapos mahulihan ng illegal na droga. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello Bebot III, nangyari ang pag-aresto sa lalaking PhD scholar noong linggo sa Ximenting. Banggit ni Bello, nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa Taiwanese na kaibigan ng Pinoy student na nagsabing inosente ang kanyang kaibigan. Inamin ng Taiwanese na siya ang bumili ng droga at hindi ang kaibigang Pilipino habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Lalaki lang kayo, lalaki. Scholar pa naman to. Naku, Diyos ko po, bagin naman. Saan po nag-aaral? Anong school yan? Yung nga ng National Taiwan University yata, NTU eh. Yan ho ang tinig ni MECO Chairman Silvestre Bello Bebot III. Samantala una rito, 2 turistang Pilipino rin ang inaresto kamakailan matapos magdala ng 10 kilo umano ng heroin dyan ho sa bansang Taiwan. Mahigit 1 milyong pisong halaga naman ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa 8 drug pushers sa Laguna at Quezon. Kinilala mga nahuli sa operasyon ng mga alias na Amino, Halilia, Normala at Halil sa buy-bust operation sa barangay Newgan. Nasamsam ng mga otoridad mula sa mga ito ang 5 plastic bags na naglalaman ng shabu na tumitingbang ng 130 gramo at nagkakahalaga ng mahigit 800,000 piso. Itinuturing ng mga otoridad si Amino na high-value target sa local drug trade habang 3 iba pa ang tinutukoy na mga street-level pushers. Department of Migrant Workers o personal nang nakausap ang pamilya ng isa sa 2 OFW na namatay sa gera sa Israel. RH52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Yuel, nakausap na ng Department of Migrant Workers ang pamilya ng isa sa 2 Pilipinong nasawi sa gitna ng bakbakan sa bansang Israel. Sa larawang ipinalabas ng DMW, makikitang kausap ni Officer in Charge Hans Leo Kakdak ang mga kaanak ng hindi na pinangalan ng biktima. Sinabi ng kagawaran na nadamay ang nasabing OFW sa inisyal pa lamang na missile launches ng militanteng grupo Hamas sa Holy Land noon pang weekend. Tiniyak naman ni Kakdak sa isang press briefing kahapon ang kumpletong tulong na maibibigay sinasabing naulilang pamilya. Kabilang dito ang tulong pinansyal, tulong sa kabuhayan at psychosocial intervention bukod pa sa scholarship sakaling may mga naiwang anak itong mga OFW. Una lang nakausap ni Pangulong Bongbong Marcos ang angkan habang tiniyak naman ni Kakdak ang close coordination sa OWA, Overseas Workers Welfare Administration, para sa repatriation ng mga labi o sa pag-uwi ng mga labi ng mga OFWs. Kasalukuyan umanom na sa isang pasilidad sa Israel ang mga bangkay ng ating kababayan at inaayos na lamang ang formalidad para mailipad ito pauwi sa Pilipinas. Samantala, Yuela, ayong umagang ito ay nakatakdang dumating sa bansa o iuwi dito sa Pilipinas. Ang mga labi naman ng tinatay na Saudi-based OFW na si Marjoret Garcia. Mamaya yung alas 9 hanggang alas 10 na umaga dito sa airport ng Maynila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. At kaugnay ho niyan ay nasa linya na natin si Department of Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Sir Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga po. Apo, si Yuel Reyes po, live po tayo sa DZRH. Sir, ano pong latest natin doon sa pangatlong OFW na kinukumpirma pa ho natin na nasawi din po dyan sa Israel? Hinihintay po namin yung balita nga kasi hinihintay ko pa yung message yun sa embahada. Remember, may aning tayong missing, tapos may
dalawa tayo, confirm na tayo. Tapos may managpang kinuko. Okay po. Darating na 8 hours. Tsaka may tatlo pang missing. Anyway, with update, Opo. May tayong dumadami ang gusto na repatriate, yun ang gusto na yung pabalita. Dumadami. Opo. Nasa ilang, yung last count ho natin ay nasa 70. Sa ngayon po, Yusek De Vega, nasa ilan na po ang bilang ng mga nagpapalimpak? 92. Dumadami. Opo. Ito po ay partikular sa Gaza o meron na rin ho sa Israel? Sa Israel, meron na rin, pero hindi dahil nagtatrabaho, kundi wala nang trabaho. Kaya... Opo. Yusek, merong sinasabi yung ilang mga... Opo. Yusek, merong sinasabi ilang mga kababayan natin na kaya daw sila nag-aalinlangan na umalis. Dahil daw once na makaalis na daw sa Israel, meron daw pong batas na hindi na sila pwedeng makabalik dyan. Totoo ba ito at meron ho bang plano ang pamahalaan sakaling ang hindi na sila makabalik para meron man lang pagkakitaan dito po sa atin? Opo, meron tayong reintegration program dyan sa Department of Migrant Workers para sa mga returning OFWs. As for yung rule po tungkol sa Israel. Opo. Dun ho sa na publicly announced na rin naman ho yun pong dalawang OFW natin na nasawi nga po dyan sa Israel. Kailan ho sila maibabalik ho dito sa atin sa Pilipinas, yung kanila pong mga labi? Well, pareho silang i-cremate. Yung isa kasi nandun yung misis, nagdadalang tao, hinihintay niya muna mga anak siya bago niya iuwi sa Pilipinas. Yung isa naman babae, i-cremate din muna tapos dadalhin sa Pilipinas. Hindi natin kasabi pero I think soon naman i-cremate na hindi. Opo. Meron pa rin hubang mga Pinoy na hinahanap o unaccounted for? Yan, tatlo. Sorry po, apat. Apat na lang po. Okay po. Sige po. Opo, apat. At Yusek, meron din pong napaulat na may binomba rin daw po na airport dyan sa Aleppo. May mga Pinoy pa rin po ba sa Syria hanggang sa ngayon? Wala po. Wala po. Kung doon sa at saka yung operate, hindi para manakit ng tao, so hindi civilian ang target. At kailan po natin sisimulan na Yusek yung repatriation? Dahil yung una hong nasabi, dahil pahirapan, dahil sa blockade doon sa Gaza, roughly, mga kailan po kaya maumpisahan yung repatriation? Right now, meron na kasi hindi sa Gaza, may blockade pa. Pero in Israel, yung gusto umuwi, may mga nire-repatriate na tayo kasi may konti sila. May uuwi ng October 16 na 8. October 16 na 8. Pero galing Israel yan. Yung taga Gaza, wala pa. Nakaipit sila. So, ganun pa. Ito mga Israel na, tulad sabi ko, hindi dahil hindi dahil sa gera, dahil hindi na pinakaman ng self, hindi nawala ng trabaho. Dahil sa economic effect ng gera. So, uwi sila. So, we will update you, ha? Opo. Yusek, last na lamang ho. Meron ho pa tayong mga sugatan na mga kababayan din po natin? Opo, may isa po na nasa hospital, pero kumagaling. Dalawa sila. Isa naman hindi sugatan, pero may press, yung naka-inhale ng smoke. Pero gumagaling na sila. Ayun, magandang balita po. Pero wala tayong ibang kaso. Pero iniisip natin yung apat na missing, baka sana matagpuan pa sila. Tago lang. Kasi minsan may dati nagpas 20 yung missing, ngayon pakunti na pakunti. So ibig sabihin baka matagpuan pa rin sila. Alright. Yusek Eduardo Jose De Vega, sir, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Yusek? Alright. Ang atin hong nakapanayam ay si the Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Maganda umaga, Pilipinas!
Tig ₱1 milyong tulong pinansyal naman ipinagkaloob ni Speaker Romualdez sa 2 Pinoy na nasawi sa Israel. Balita mula sa Kamara ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Nagpaabot ng kanyang pakikiramay si House Speaker Martin Romualdez sa pamilya na naulila sa pagpanaw ng 2 Pilipino sa Israel at nangako ng tulong sa mga ito. Ayon kay Romualdez, tig ₱1 milyong ang tulong na ibibigay niya at ang may bahay na si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez sa pamilya na nasawi mula sa kanilang personal na pera. Nauna nang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng isang 42 anyos na lalaki mula sa Pampanga na dinukot ng Hamas militant at isang 33 gulang na babae mula sa Pangasinan na nasawi kasama ang kanyang amo nang atakihin ng Hamas ang Gaza Strip. Nangako rin ang House Speaker na bukod sa tulong pinansyal, maghahanap ng oportunidad na pagkakitaan at scholarship para sa naiwang pamilya na mga nasawi. Kumpiyansa si Romualdez na ginagawa ng gobyerno ang lahat para masigurong ligtas ang mga Pilipino na nasa Israel. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ipag-ugnayan siya sa gobyerno ng Israel para matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers at Filipino community sa naturang bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Milky Rigunan. Sa iba pang mga balita, mga mangingisda nakaligtas ng mabangga ang kanilang bangka malapit sa Bajo de Masinloc, takot nang pumalaot. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Matinding trauma ang dinaranas ngayon ng 11 mangingisdang nakaligtas ng mabangga ang kanilang mother boat na FB Derin malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa investigasyon ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones na pinamumuno ni Senador Francis Tol Tolentino, sinabi ni Michael Ann, isa sa mga survivors, na sa ngayon ay wala silang katiyakan kung babalik pa sila sa pangingisda. Dulot ito ng matindi nilang karanasan ng nabangga ang kanilang mother boat. Itinapon ng mga ito ang mga banyera nilang nahuling tambakol sakay ng 8 maliliit na bangka nang nalaman na 3 sa kanilang mga kasamahan ang namatay. Ito ay para may pagsakyan sa mga bangkay at iba nilang kagamitan na galing sa kanilang mother boat na FB Derin. Dahil maliit lang ang kanilang mga bangka, inabot ng 24 oras bago sila nakarating sa Infanta, Pangasinan. Ang oil tanker na Pacific na napagmamay-ari ng Sinocor Corporation ng mga Chinese at Korean nationals, ngunit nakarehistro sa Republic of Marshall Islands ang itinuturong nakabangga sa FB Derin, kaya't ito ang target ng investigasyon ng Philippine Coast Guard. Kinumpirma ito ni Captain Leo Bolivar na siyang Deputy Commissioner for Maritime Affairs ng Marshall Islands na patapos na ang investigasyon sa oil tanker na kanilang isinasagawa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas, 10 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Pilipinas! 5 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga, mga tauhan ng Bureau of Immigration inaasahan na gagamitin ang body camera bago matapos ang taon. RH14, Ms. Leth Narciso sa detalye. Ms. Leth. Tinaya ng Bureau of Immigration na maipamamahagi na sa kanilang mga tauhan ang biniling mga body camera bago matapos ang taon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na malaki ang maitutulong ng mga body cam para ma-monitor ang aktual na nangyayari sa ground. Bahagyaan niya ito ng pagpapatupad ng accountability at magsilbing babala laban sa mga illegal na gawain ng airport inspectors. Umaasa si Sandoval na sa pamamagitan ng paggamit ng mga body camera ay maiiwasan na ang mga reklamo laban sa kanilang mga tauhan. Magagamit din anya ang makuhang footage sa body cam para sa mga gagawing investigasyon sa anumang hindi magandang insidente na mararanasan ng mga pasahero at maging ng mga taga-immigration. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Leth. At 3 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga, dito muna tayo sa Balitang Showbiz. May mga kaibigan ng dating dancer at toy collector na si Yexel Sebastian
abay no comment daw muna. Hindi na muna nagsasalita sa umano'y 200 million pisong investment scam subsidiary. Yung mga nasasangkot sa scam, medyo dumadami ngayon Sa detalye, chika mo, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Hindi na muna nagsasalita ang ilang kaibigan ng dating dancer at toy collector na si Yexel Sebastian kung nag-invest din ba sila sa casino junket na inintroduce nito sa kanyang mga kaibigan at ilang mga investors. Nakausap namin ang dating sex bomb dancer na si Ann Buleche na pinasok na rin ang pagninegosyo at hindi siya umimik nang tinanong namin kung isa rin ba siya sa nag-invest dito sa casino junket. Alam ka naman kasi ng karamihan na magkaibigang matalik itong si Ann at saka si Yexel Sebastian. Manguna lang siya nang kinulit namin. Ayaw na lang daw niyang magsalita dahil kaibigan nga itong si Yexel Sebastian. Umaasa pa rin siyang maibabalik ang kanyang ininvest na pera at hindi niya sinabi kung magkano ito. Pero nahaharap ngayon sa issue ng 200 million pesos scam itong si Yexel dahil si hindi pa naibabalik ang ipinuhunan ng mga investors. Lumipad na patungong Japan si Yexel at ang kanyang asawa dahil nangangamba na raw sila sa kanilang buhay. Pero nag-post pa rin siya sa kanyang Facebook account na nagpapaliwanag ng kanyang panig at pinanindigang legit daw itong casino junket na ipinakilala niya sa mga kaibigan at mga investors. Hanggang sa ngayon ay wala pang sagot si Yexel Sebastian kung babalik ba siya ng bansa at haharapin ang isyong ito. Patuloy pa rin siyang binabash at sinasabihang ibalik na ang perang ipinuhunan ng mga taong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng Magandang Umaga Pilipinas. Ngayon pong Friday the 13th, it's Well Day. Mag-ingat ho sa mga papasok ng eskwela, sa mga papasok ng trabaho at sa mga nanay na naghahanda pa lamang ng almusal para sa kanilang mga anak. Ingat ho, ingat. Happy Friday! Ako po inyo nakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ako po si Yuel Reyes dito sa Magandang Umaga Pilipinas!